Yung last month, shinare ni Sister Mina, ni Elder Mina, yung about motherhood naman. Sabi nga, naalala ko lang, kasi sabi doon sa Genesis 2:18, sabi ng Lord, "It is not good that a man should be alone. I will make him a helper fit to him." Amen. Yung mga nanay, helper daw. Tama ba? Hindi katulong. Kasi pag helper, katulong kagad. Yung mga mag-aasawa ngayon, yung mga mag-aasawa, mga kabataan na lalaki, yung asawa nyo, hindi po katulong, ha? Kasi baka iba yung interpretation nyo. Sa Hebrew kasi, ang ibig sabihin nun, ezer kenegdo. Kenegdo. Sa Hebrew, ang ibig sabihin is helper or rescuer. Amen? Nabanggit din yon sa New Testament. Alam mo kanino pinatungkol yung ezer kenegdo? Sa Holy Spirit. Sipin mo. Pares ng title ang nanay at ang Holy Spirit. Oh. Pwede natin dasalin yung mga nanay. Ay, wag. Kumbaga, yung hindi sila inferior sa isa't isa. Di ba? Tagapag-alala. Sabi nga ng isang narinig ko, they are the strength when the other is weak. Sila daw yung helper, sila yung strength. Kapag yung isa ay nangihina. Taga pagpalakas. Hindi yung taga pagtapak. Minsan kasi pag nangihina, patutapakan. Alam niya, mga tatay, ang mga asawa natin, mga ezer kenegdo. Pero hindi yun yung topic ko. Ang topic ko, pagiging tatay. Amen? A father after God's own heart. Sorry. Diba parang si David, diba si David? Sino ba, anong title David? A man after God's own heart. Pero tayo daw, a father after God's own heart. Amen? Etong i-share ko sa inyo, mas intindihin dapat ng mga kabataan. Lalo na yung mga nagpaplano ng maging tatay. Pero wag niyo po akong gagayahin, ha, kasi naging tatay ako nag-19, mga professional lang po gumagawa noon. Yung mga kabataan ngayon, i-stable niyo muna yung inyong mga pag-aaral at pagtatrabaho bago kayo maisipang magkano. Mahirap kasi. Ako talaga, kung walang support ng magulang ko, hirapan ako. Pero pasalamat ako, siguro sabi nga lahat ng bagay ay nagkakalakit-lakit para sa ikabubuti sa lahat ng nagmamahal sa Kanya. Siguro, hinayaan na rin ng Lord yun. Hindi ko alam kung ano yung plan, kung di nangyari yun, baka iba rin yung plan na sa akin. Pero alam ko naman para sa ikabubuti. Amen? Sabi, a father after God's own heart. Ephesians 6:4, pakibasa po. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Amen. Sabi dito, ang discipline and instruction, sa tatay daw, binigay ng Lord. Diba? Sabi, fathers, do not provoke your children, but bring them up to the discipline and instruction of the Lord. Amen? Introduction. Fatherhood is one of the greatest responsibility God's give a man. Amen? Bakit nagkaroon ng ang design ng Lord sa humankind is a family? Tingin niyo, bakit kaya family ang dinesign ng Lord sa humankind? Pwede naman kanya-kanya. Isang nanay, isang tatay, kanya-kanya may mga, di ba? Pero ang design niya, may magulang, may anak. Kasi, para maintindihan natin, kapag dumating ang ating Panginoong Hesus, naiintindihan natin yung relationship ng isang anak at isang tatay. Kasi kung wala yung relationship natin sa ating mga anak, bilang anak, tatay at anak, kapag bumaba ang ating Panginoong Hesus, di natin maintindihan kung bakit, dapat lagi niya natawag ang tatay natin sa langit, tatay. Di natin maintindihan yun. Pero ngayon, mas naiintindihan natin dahil naranasan natin dito sa lupa. Amen? Kasi tayo yung pattern
para mas maintindihan natin pag dumating ang ating Panginoong Jesus. Amen? Para i-redeem tayo. Sabi, fatherhood is the one of greatest responsibility of God's gives a man. A father is not only called to provide for his family, physically, but also spiritually, emotionally, and morally. Amen? Baguhin na natin yung pag-iisip natin, kapag nakapag-provide na ako, okay na ako. Diba? Tama, bilang tatay, dapat mag-provide tayo. Tayong may responsible nun sa provision ng ating pangangailangan ng ating pamilya. Diba? Pero hindi lang doon natatapos. Dapat emotionally, spiritually, and morally. Amen? Number 1, a godly father leads by example. Agree ba kayo doon? By example. Sabi sa Proverbs 20 verse 7, pakibasa po. The righteous who walks in his integrity, blessed are his children after him. Amen. Sabi daw, blessed daw ang isang tatay kapag ang isang anak sumusunod sa yapak niya. Kaya dapat ang mga tatay maingat sa kanyang pamumuhay. Dahil ang ating mga anak, sila yung sumusunod sa yapak natin. Amen ba? Amen. Sabi, children often imitate what fathers do more than what father say. Amen. Mas may impact sa anak ang nakikita niyang ginagawa ng tatay kaysa sa sinasabi ng tatay. Amen. Meron akong isang example. Naglalakad ang isang anak tsaka isang tatay. Sabi ng tatay niya, anak, ang isang Kristiyano dapat mapagmahal sa kanyang asawa at napuprovide sa kanyang pamilya. At laging nagbibigay ng forgiveness sa iba at tumutulong sa iba. Sabi ng tatay, sabi ng anak niya, Tay, nakakita na ba ako ng Kristiyano? Di ba? Sabi ng tatay. So, ibig sabihin, yung sinasabi ng kanyang tatay, hindi nakikita ng kanyang anak. Diba? Kailangan, tatay, be a good example. Amen? Di man kami perfecto, pero we try our best to be a good example. Amen? Kaya, mas ini-imitate nila yung ating mga ginagawa kaysa sa ating mga sinasabi. Totoo yan. Sa akin lang. Naging gamer yung anak ko kasi gamer ako. Di ba? Lagi ako nanonood ng anime. Yung mga anak ko nanonood ng anime. Si Gijay. Tapos, di ko rin akalain. Di ba? Hindi pumasok sa isip ko na isa sa anak ko mag-i-engineer. Parehas po ba ng course? Di ba? Hindi lang talaga ibang engineering na course. Maraming engineering na course. Chemical, electrical. Pero parehas pa kami. Di ba? Talagang yung yapak ko, hindi ko naman pinilit sa kanya. Di ba, Jai? Pinilit ko ba sa'yo? Hindi, kusang loob. Amen? Meron ba tayong naaalalang karakter ng tatay natin nung araw? Tawagin ko si Eyong. Meron ka bang naaalala na nai-imitate mo? Naalala mo, nai-imitate mo? Pag na-imitate mo, sabi mo, ay, para akong tatay ko, Meron ba? Meron naman. Ano yun? Meron mo ba i-share? Sa basketball Okay. Dahil tatay mo MVP, nagba-basketball nga pala, no? Nag-MVP ba siya? Sa Saudi. Oh, di ba na-imitate yung pati yung sports? Sino pa? Isa pa. Si Lance. Ikaw, anong karakter ng tatay mo masasabi mo na parang pares kami ng ginagawa ng tatay? Meron ba? Kumain. Hindi, yung kumain sa nanay dapat yun, ha? Hindi sa tatay. Ano yung nakita mo, nai-imitate mo sa tatay mo na, parehas na kami ni Papa o ni Daddy, Ha? Matapang? Oh. Hindi atakbo. Hindi atakbo. Kay Mrs. lang atakbo. Di ba meron tayong naalala natin na ako, sabi ni Bajik, kulit mo para kang tatay mo. Natawa si Micah. Talaga naalala ko,
ano na, yung laging, laging, si Pops, ganun si Pops eh, yung lagi naninigurado, tanungin mo, ganyan. Kakulitan daw ako, sabi ko, oo nga, parang nakikita ko yung kakulitan ni Papa sa akin. Ulit-ulit, di ba? Ulit-ulit na sila sabi. Si Papa din, ganun. Di ba, meron tayong mga karakter na-imitate, di natin alam subconsciously, na-imitate pala natin. Di ba? Kasi araw-araw. Naalala ko nga yun si Kuya Boy. Pag tumadaan si Iman sa Baklaran, pero pag ang lakas kasi magsalita ni Iman para si Kuya Boy. Si Kuya Boy, pagtingin ko si Iman pala. Pati pagsasalita, the way magsalita, na-imitate nila. Pati yung tono, pati yung diction, pati yung tono ng boses, di ba? Parehas na parehas. Pag di mo nakikita, akala mo si Kuya Boy nagsasalita. Yung pala si Iman. Amen? Di ba? Merong mga tayo na-imitate na subconsciously hindi natin alam. Meron pa nga sa GIL. Pag meron nang nag-preach doon, pag nakapikit ka, alam mo si Brother Eddie, kung magsalita, di ba? Pero pag tinignan, di pa si Brother Eddie nagsasalita. Pero pag the way siya magsalita, parehas na parehas, na-imitate niya yung kanyang mentor, di ba? O pati yung vibration boss, pati yung paano yung lahat, yung tono, yung pagtaas ng boses, pagbaba. Meron tayo na imitate subconsciously. Diba? Hindi man natin pinipilit gayahin, pero kusa. Kaya tatay, maging maingat tayo sa ating mga ginagawa. Kasi, ini-imitate pala tayo ng ating anak subconsciously na hindi natin pinipilit sa kanila, pinuforce sa kanila. Kaya, sabi, yung mga tatay, mas effective kapag ginagawa natin kaysa sinasabi natin. Amen. Okay din sinasabi natin, pero i-sure natin na yung sinasabi natin, ginagawa rin natin. Amen. Walk the talk nga sabi. Illustration, sabi, a father noticed his young son walking behind him in a muddy ground. Every step the father took, the son tried to place his feet exactly in those same footprints. The father suddenly realized someone is following my step. Studies on intergenerational transmission of faith suggest that a child's likelihood of becoming and remaining a Christian is heavily influenced by their parents, especially yung mga tatay. Spiritual activity, with the father's church attendance having a particular strong correlation with the children's future spiritual habits. Hindi lang yung ating pagpo-provide, pati yung spiritual, ini-imitate nila. Ini-imitate ng mga anak natin. Key probabilities of family conversion. Unang-una, if a father attends regularly, o mga tatay, lagi tayo umattend regularly, ha? Hanggang sa church. Sabi dito, statistics indicate that if a father attends church regularly, between 66 to 75% of their children will attend church as an adult. Ang laki ng tsansa, di ba? Kapag ang tatay uma-attend sa church, ang laki ng tsansa na ang anak din, pag tumanda sila, uma-attend na rin sila ng church. Kapag ang nanay naman, if the mother attends the church regularly, but the father does not, only 15 to 20% of children tend to remain active in the church. Ang laki, di ba? 66 to, bumaba bigla ng 15 to 20%. Ang mga tatay, kahit pagod na pagod tayo sa trabaho, kahit stress na stress tayo sa bahay, kahit ang dami natin problema, di ba? Umattend pa rin tayo. Amen. Kasi ini-imitate tayo ng ating mga anak. Amen? Lahat ng ginagawa natin. Tingnan mo, meron akong kapitbahay, hindi ko na sabihin. Kapag addict ang tatay, ang laki ng chance na naging addict din ng anak. Kapag ang tatay change smoker, halos lahat ng sa bahay naninigarilyo. Kasi ayun ang kanilang para naging kala nila ayun ang normal. Diba? Kasi ayun nakikita nila sa kanilang tatay. Kaya ano man yung habit natin, yung mga vices natin, pag nakikita ng anak, imitate yun. Kaya ang ating maging bisyo dapat ay magmahal ng Lord. Di ba? Para mahalin nila ang Lord. If the father comes to Christ first, often cited data states that 93% chance the rest of the family will follow. Laki, no?
ang tatay unang naging Christian, 90% daw ng kanyang family ay nagiging Christian. Tama yan, kasi si Pops, halos ang laki ng impluwensya niya. Hindi lang sa amin, pati sa mga kapatid. 'Di ba? Inabot pa nga yung mga pinsan-pinsan ko eh. Pero nagsimula lang kay Pops. 'Di ba? Sa amin, sa mga kapatid niya, yung mga anak ng kapatid niya, karoon ng umabot hanggang tatlong generation. Abot pa nga hanggang sa mga apo. 'Di ba? Kasi yung head of the family naging Christian. Amen? Naging Christian. 93% ang chance na ang family ay susunod. Kapag ang nanay naman ang naging Christian na una, the same data suggests that 15 to 22% chance that the rest of the family will follow. Kapag ang nanay, hindi ko naman minamalit ang nanay, pero ang laki ng influence. Ito ay statistic to Pag-aaral to. Ang laki ng impluwensya ng tatay, lalo na sa kanyang pamilya. Diba? Lalo na sa kanyang pamilya. From 93% to 22%. Diba? Ang laki. Lagpas kalahati yung binaba. Lagpas kalahati. Kaya, mga tatay, diba? Maging masigasig tayo sa ating paglilingkod sa Lord. Amen? Kasi nakatingin sa atin ang ating mga anak. Kahit hindi natin sila i-force. Sabi, fathers may not realize it, but children are constantly watching. Amen? How he treats mom. Diba? Kung paano tinitreat ng tatay ang nanay, pag sila nagkaroon ng pamilya, ganun din nila halos tinitreat. Hindi ko naman sinabi 100%. Pero mataas ang chance na kung abusive ang tatay, pag nagkaroon ng pamilya ang anak, nagiging abusive din yung magkakaroon ng generational na curse. Paulit-ulit hindi natatapos yung ganung pangyayari, 'di ba? Kaya nga sa US malaki ang crime rate sa mga black dahil sira ang pamilya. Hiwalay ang magulang kasi ang nangyari kasi yung 70s kapag single parent binibigyan ng sustento ng gobyerno ang single parent na babae. Kasi pag naghiwalay. Ngayon, kala nila okay. Pero maraming mga pamilya na nakipaghiwalay dahil dun sa suporta ng sustento ng gobyerno. At maraming naging broken families. At titingnan nila sa data, ang naging anak nila, mas laki ang chance na naging kriminal. Nagiging kriminal. Kapag hiwalay ang magulang. Kasi walang naging father figure ang mga anak. At kapag abusive ang mga tatay sa mga anak, nagiging yung pattern ng kanilang family nagiging ganun pa rin. Kaya ingat tayo sa ating pag-treat sa mga asawa natin. Amen? Hindi sumagot yung mga tatay. Tatay, amen ba? Amen. Diba? Kaya mahalin natin ang ating mga asawa. Sabi, how we handle stress. Diba? Sabi dito, tingin ang ating mga anak kung paano natin hinahandle ang ating mga problema. Sa pamilya natin, sa asawa natin, sa mga anak natin, sa financial natin. Nakamasid ang mga yan. Tama ba mga anak? Hindi. Pero subconsciously, na-absorb nyo yan. Amen. Kapag strong ang tatay, pag lumaki ang anak, nagiging strong din. Tama ba? Sabi ni Lance yan. Tapa nga tatay. Hindi atakbo. Sabi, how he worship God. Diba? Pinapakita ba natin sa ating mga anak kung paano tayo mag-pray? Paano tayo mag-worship sa Lord? Paano natin kinakausap ang Lord? Si Pops, lagi ko naabutan bago ako pumasok, lagi nagpe-pray yan. Ang lagi ko naririnig sa kanya, pinagpe-pray niya ang kanyang mga kapatid. Lagi ko naririnig sa kanya, naka-load siya ang huling nakikita ko siya lagi sa kanya, naka-load siya sa kama, nagpe-pray siya.
At ang naririnig ko lagi sa kanya, pinagpe-pray niya yung mga kapatid niya. Amen. Kaya ako, pag nagpe-pray ako, kasama ko rin yung mga kapatid ko. Na-imitate mo kasi. Diba? Ayun yung nakikita ko lagi, ang lagi ko naalala kay Paps. Nagpe-pray niya yung kanyang mga kapatid. How he speak others. Respectful ba? Mayabang ba? Diba pag mayabang ng tatay, mayabang din yung mga anak eh. Diba? May mga ganun, diba? Kung paano umasta yung tatay, ganun din umasta ang anak. Diba? Kung paano mag-treat ng iba ang tatay, ganun din sa mga anak. Diba? Kung mapagkumbaba ang tatay, diba? Kasi na-imitate niya kung paano. Kaya yung mga businessman nga eh, hanggat bata pa yung mga anak nila, sinasama nila sa business nila. Diba? Pinapakita nila kung paano mag-handle ng tao, kung paano mag-handle ng stress. Para pag lumaki yung anak nila, kasi alam niya, yung anak niya magiging sunod na tagapagmana niya. At bata pa lang, nitrain na nila. Diba? Sinasama nila kasi subconsciously, nakikita ng anak kung paano mag-handle yung tatay nila sa business. Amen? Kaya pag may mga business tayo, minsan sama-sama natin yung mga anak natin. Si Kuya Edwin. Mahilig ba sumama si Matthew? Ayaw. Diba? Pero, pag nakalakihan nila, kasi makikita nila yung value ng business eh. Pag lagi mong kasama, nakikita nila yung value ng trabaho. Kaya, mas maganda na hanggang bata pa lang, nakikita na nila ano yung binavalue mo. Diba? Kasi kung binavalue yung business, magiging value na rin nila yun. Kaya how he speak others. Application. Be the same person at home as in church. Ang ibig sabihin nito, huwag tayong magkaroon ng alter ego. Iba tayo makitungo sa trabaho, iba tayo makitungo sa bahay, iba tayo makitungo sa kaibigan. Sabi, maging honest tayo sa lahat. Diba? Kung ano tayo, pakita natin. Amen? At lalo-lalo na kasi huwag tayong makulaan ng ating mga anak na pag sa church, tatay, ganito. Pero pag sa akin, hindi. Diba? May mga ganung mangyayari, nagiging katitisuran ng ating mga anak. Kaya be a same person at home at sa church. Let your children see you pray. Ayan yung nasabi ko. Diba? Hindi naman para ipagyabang sa anak ko, nagpe-pray ako. Hindi. Para ma-imitate nila. Kasi ayun talaga yung purpose natin eh. Ma-imitate nila yung ating mga ginagawa. Lalo na spiritually. Let them hear you ask forgiveness when you fail. Mga tatay, kapag ba tayo nagkakamali, hihintayin pa ba natin na humingi ng tawad ang isa't isa bago tayo magpakumbaba? At pakirinig natin sa ating mga anak na humingi tayo ng tawad pag nagkakamali tayo. Ang paghingi ng tawad, hindi siya sign of weakness. Amen? It's a sign of strength. Amen? Kasi, mahirap tanggapin. Diba? Ang pagkakamali. Lalo na pag nakikita ng mga anak. Kasi yung pride natin. Pero sabi dito, let them hear. You ask forgiveness when you fail. Amen? Hindi naman tayo lagi pero ba't ang tatay na hindi nagpe-fail? Superman siguro yun. Diba? May mga weaknesses din kami. Hindi kami perfecto. Walang perfectong tatay. Diba? Pero, minsan yung failure rin nagiging daan para matuto ka. Hindi naman ibig sabihin ng failure, ayawan na, magkukwit na. Diba? Minsan ginagamit ng Lord ang failure para tayo lumakas. Amen? Kasi nagpipray tayo, Lord, give me strength. Pero ayaw mo na maranasan yung failure. Kasi minsan yung failure, sabi nga all things work together for good. Kahit failure yan, nagiging mabuti yan. Dahil pag nalalaman mo yung purpose ng failure, magiging mabuti para sa'yo. Kasi may natututunan ka at nag-grow ka. Kasi pag walang failure, walang growing. Amen? Walang striving, walang pag-level up. 'Di ba? Maraming mga inventor na hindi naman unang inventor nila success kagad eh. Sino ba yung salamin? Sa ilaw? Sino? Thomas Edison. Galing mga magulang sa ulado pa yung mga anak di sumasagot. Thomas Edison, hindi naman niya na perfect kagad yung yung bumbilya. It takes
100 or 1,000 na experiment bago niya na-perfect yung first bulb o first na ilaw. Diba? Sabi nga, pero hindi siya tumigil. Ang mahalaga, di tayo titigil. Example is not the main thing in leadership. It is the thing. A famous quote often attributed to philosopher and physician Albert Schweitzer. It means, Schweitzer ba? It means the action, behavior, and modeling are not just one way to lead. There are only effective way to influence other and establish credibility. Amen? Lalo na mga magiging leader, mga tatay, magiging leader kayo sa inyong pamilya, magiging leader kayo sa inyong mga kumpanya, magiging leader kayo sa inyong mga, diba, yung mga sphere of influence. Kasi binigay yung favor ng Lord sa inyo. Pangalawa, a godly father loves sacrificially. Amen? Colossians 3:21, fathers, do not provoke your children, lest they become discouraged. Sabi, children thrive where love and encourage are present. Ibig sabihin, it means that when children feel secure and unconditionally loved and supported in their efforts, wag lang yung illegal effort yung yung mabuti nila, lagi natin susuportahan, lagi natin paramdam, I'm proud of you. Jay, I'm proud of you. Hindi kasi mga tatay minsan ng problema, hindi vocal, hindi express, hindi katulad ng mga ganun lang, ayos. Hindi kami masyado expressive Pero ang mga nanay, mga expressive. Sabi dito, maging expressive tayo. Sabi dito. Kahit paano. Sabi dito, unconditional love and supported in their efforts, they are more likely to flourish emotionally, socially, and intellectually. Amen? May mga napapanood ako sa mga reels. Pag may mga performance yung mga bata sa mga stage, sa school, iba yung ngiti nila kapag tatay yung doon. Kaya sa mga sports, di ba yung baseball, yung nakita niya yung tatay niya, iba yung nagiging parang inspired sila sa ginagawa nila, no? Talagang nagpapabibo lalo. Di ba? Kasi iba yung naramdaman pag preto yung pamilya, lalo nandoon yung tatay. Kasi gusto nila, proud yung tatay nila sa kanila. Amen? Mga tatay, kailan yung huling nasabihan na proud kayo sa inyong mga anak? Wala. Meron bang ka-proud sa inyong mga anak? Natatawa si Zoe. Meron naman siguro, di ba? Ito nga tatay din, hindi rin expressive sa Facebook. Mga nakikita ko, CAA yung nakikita ko pag gumagraduate siya, okay, meron nakukuha achievement. Pinopost. Ako hindi ako masyado kasi, si budget yun. Like lang ako. Heart lang tayo. Kasi hindi ako masyadong sa mga ganun. Children do not mainly remember the gifts we bought. They remember the moments we shared. Amen? Yung mga binibigay natin, nalilimutan din yan. Pero yung shared moment, ako si Papaps, lagi ko naaalala, hindi nga yung binibigay niya. Lagi ko nag-aalala yung nagbabike kami. Kasi si Paps, biker si Paps Pupunta kami sa cultural, nag-ikot kami. Ayun yung mga, hindi ko malilimutan, hindi yung mga nabigay niya sa akin. Diba yung mga moments. Kasi, naalala ko noon, inangkas ako doon sa harapan ng bike niya. Naipit yung pa ako sa gulong. Yung pa si Papa, sabi niya, parang bumigat yung pala yung pa ako, nakakaalang sa gulong. Tapos, binilihan niya ako ng ice cream para tumahimik ako. Kasi, di muna kami uwi, magagalit si nanay. Ewan ko naman sa isip ko, bakit pinasok ko yung pa ako sa gulong. Pero hindi ko malilimutan yun, yung pangyayaring yun. Na kasama ko si Paps, lagi kami nagbabike. Kahit yung bike ko, maliit lang. Diba? Si Papa sa laging lahat kami mga bike. Pati yung mga pinsan ko na influensyahan. Sila Naji, kailangan lahat kami mag-bike. Tapos sabay-sabay kami pupunta sa CCP. Ngayon, wala nang dadaanan. Mahagip ka na ng sasakyan. Wala nang bike lane doon. No, wala na no? Sa CCP, wala na yung mga daanan ng mga bike. Kaya delikado na. Mapupunta ka na sa daan. Sabi, yung memory, diba, yung memory ng mga bata, ay yung mas naalala nila kaysa sa ating mga ibinigay. Application, spend intentionally time with your family. Diba? Lalo na kung meron naman tayong available na time,
Speak words that build up. Diba? Hindi for nagpapadown sa kanila. Diba? Kasi lalo nagdi-discourage ang mga bata. Lalo na ngayon yung mga bata. Diba? Pero di naman ibig sabihin na mali yung ginagawa nila, uy, ang galing-galing mo. Mali na nga yung ginagawa eh, di ba? Correct them. Di ba? Sabi dito, correct with grace, not anger. Di ba? Tayo nga, binigyan tayo ng grace ng Lord eh. Tigas ang ulo natin nung araw. Ako matigas ang ulo ko nung araw eh. Isa rin ako sa pasaway eh. Di ba? Hindi ako pumapasok. Naalala ko nang binato ako ni nanay ng walis tingting kasi alas 12 na, wala akong, di pa umuwi ng bahay. May nagturo, sinong kaibigan ko nagturo, binenta ako eh. Naglalaro daw ako doon. Nakita ko si nanay, may hawak na walis tingting. Hindi hinampas. Talagang binato yung buong walis tingting sa akin. Yung bumakat yung, di ako tinamaan, bakat yung mga tingting dito. Tapos, umiiyak ako, syempre, iiyak ka eh. Napahiya ka sa labas, iiyak ka dapat. Pasok ka sa bahay, habang naliligo mabibiyak. Tapos, mapasok ka, mamamaga yung mata mo. Diba? Yung mga ganung mga alaala ng kasi ayaw ko si pumasok noon eh, mas gusto ko maglaro. Kagabi ko pa noon, tagal ko maligo para ma-late. Tapos di na papasok. Correct our children with grace, not in anger. Sabi, real presence is the one greatest present you can give to your children. Amen. Ang ating mga presensya. Pangatlo, a godly father builds a spiritual legacy. Amen? Amen? Hindi lang yung inheritance, ang pinakamahalaga, yung spiritual legacy. Kasi ang inheritance, wala yan eh. Diba, nauubos yan. Hindi natin alam na. Pero ang spiritual legacy, hindi nawawala. Amen? Kahit wala na sila, papatuloy yung mga anak. Sabi sa Deuteronomy 6:6-7, pakibasa po. These words that I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. Amen. Sabi niya dito, when you sit, when you lie, and when you rise. Sabi nun, sa lahat ng ating ginagawa, bilang mga tatay, mga magulang, turuan daw natin ang ating mga anak diligently. Amen? A father's greatest inheritance is faith. When Joshua declared, as for me and my house, we will serve the Lord. Sabi dito, Joshua understood the leadership begins at home. Amen? Mahirap naman maging leader kagad sa labas kung di pa tayo dati-train sa loob ng ating mga bahay. Okay? Many people can still remember prayers of their father prayed decades ago. Some may forget sermons from church, but they never forget hearing their father pray besides their bread. Amen? Sino dito mga magulang Christian? Bago tayo naging Christian. Kulang ba? Ay, si Michael din. Diba? Mapalag kayo kapag yung mga magulang yung Christian. Diba? Meron kayong naaalala sa kanilang mga ginawa nila na pwede mong maging habit. A spiritual legacy outlives money, possession, and success. Amen po ba? Mga tatay, diba? Mag-invest din tayo sa kanilang spiritual legacy. Application, pray with your children regularly, read the scripture together, and make church attendance and worship a priority. Amen? Tatay, a godly father plants a seed whose harvest he may never fully see. Amen? Minsan, tanim lang tayo ng tanim. Hindi natin alam, pagpatay na tayo, ginagawa na pala yung nagbunga na pala yung pagtatanim natin sa ating mga anak. Amen? Kahit na sabihin natin yung tinatanim namin, parang di tutubo, tanim pa rin tayo ng tanim. Malay mo, may tumubo. Diba? Sabi nga sa Bible, magtatanim ka sa umaga. Magtanim ka rin sa gabi. Diba? Kasi hindi mo alam kung alin yung tutubo. Diba? Sabihin mo, wag tayong tumigil, kakatanim sa ating mga anak. Ano itatanim natin sa anak natin? Salita ng Lord. Diba? Yung mga prinsipyo ng Biblia at mga kanyang mga salita. Kasi ayun yung pinaka
magiging buhay nila. Amen? Pang-apat, a godly father reflects the heart of God. Psalms 103 verse 13, pakibasa. The Father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear. Amen. Earthly fathers are imperfect, but God, the Father, is perfect. Amen? May perfecto bang tatay? Wala naman perfectong tatay. May kahinaan. Kaya yung mga asawa, sila yung ating strength. The prodigal son in Luke 15 shows the father waiting for his lost son. Amen? Yung mga tatay na may problema sa mga anak, wait, pray, pray, pray. Di ba? Ayun na nga kaya natin, kasi minsan may mga anak tayong, katulad nito, prodigal son. Pero ang bilang tatay, we pray. Amen? We pray, encourage, hanggat makabalik sila sa Lord. Maintindihan nila. Pero minsan mayroong mga hangganan din, di ba? Hayaan mo sila magdesisyon. Kasi minsan may mga pangyayari sa buhay nila na kailangan nilang matutunan. In a hard way. In a hard way. Kasi hanggat ang tao hindi natutunan in a hard way, minsan may mga taong hindi nagkakaroon ng realization. Amen? Meron mga tao na kailangan nila, 'di ba, lalo na yung mga naging criminal na kulong, pero doon niya nakilala ang Lord. Si Bill Awero. 'Di ba si Bill Awero? 'Di ba doon niya na-realize. Si Dolphy Jr. Sabi ni Dolphy Jr., siya pakinggan ko yung niya, yung patotoo niya. Talagang siya, matindi talaga yung naging buhay niya. Pero yung nasa kulungan daw siya, doon niya nakilala ang Lord personally. Hindi natin alam. Pero ang kailangan lang natin ipag-pray siya. Lord, protektahan mo yung anak ko. Kung ano man yung pagdadaanan niya para matuto siya, mangyari nawa. Diba? Pero yung protection mo, Lord, at yung totoong transformation, maranasan niya. Amen? Kaya kailangan lang talaga natin, i-pray natin ang ating mga anak. The father did not run away from the son. He ran toward him. Diba? Lagi tayong open arm. Lalo na kung nagsisisi, nagkaroon ng pagsisisi ang ating mga anak. That is the heart of God. Forgiving, welcoming, compassionate, and restoring. It emphasizes that through Jesus, we experience the love of the Heavenly Father. No earthly father is perfect, but every father can point his family toward the perfect Father which is in heaven. Sabi, we are not God. We are not God in our family. We only reflect our Father in heaven. Diba? The best father do not replace God. They reflect Him. Ang ating trabaho is i-reflect ang karakter ng Diyos Ama sa ating mga buhay. Amen? Conclusion, matatapos na palang, bilis. Challenge question, what kind of footprints are you leaving? Ano ba yung ating iniiwan na legacy sa ating mga anak? Kayo po makakasagot niyo. Ano ba yung mga lakad natin na sinusundan ng ating mga anak? Kaya tingnan natin, ito bang lakad ko na to? Pag sinundan ng aking anak, magiging successful ba siya sa buhay niya? Kasi dapat ang ating susundan, yung yapak ng ating Panginoong Hesus. Kasi kung hindi natin lalakaran yung lakad ng ating Panginoong Hesus, yung susunod sa atin, mawawala rin lang landas. Amen? Kaya, i-straight natin ang ating dadaanan. Sabi nga, ating Panginoong Hesus, siya yung author and finisher of our faith. Doon lang tayo tumingin sa kanya. What memories are your children forming today? Ano ba yung mga memories? Bad memories ba? Good memories? Traumatic memories ba? Di ba? Mga ganun, traumatic memories. Ano ba yung memories na ating pinoform sa ating mga anak? Kasi kung ano yung ginagawa natin sa kanila ngayon, ano yung pinoform natin sa kanya ngayon, ayun yung magiging siya sa future.
Will your families remember your faith more than your success? Amen? Ano ba yung mariremember sa atin? Yung pananampalataya o yung success? Amen? When a lighthouse stands firm during a storm, ships can safely find direction. Amen? Sabi, a godly father is like a lighthouse. Steady, faithful, guiding, dependable. The storm of life will come, but fathers who stand on Christ can lead their families safely home. Amen? Amen po ba? Joshua 24 verse 15. Pakibasa po. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Sabi nga si Joshua, alam niya, ang leadership nagsisimula sa tahanan. Amen? Amen. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay mananalangin. Pakiprepare na rin po yung ating mga ibibigay. Ako, isa rin sa naging karakter ni Papaps yung kapagbigay. Giver si Paps. Kaya napakadali na magbigay kasi daling imitate eh. Di ba? Kung yung nakita mo, giver, nagiging giver ka rin. Walang friction. Diba? Walang friction. Amen? Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Nadalangin ko, Lord, ang bawat isa. Especially, Lord, ang mga tatay. Maraming salamat. Alam ko po, Panginoon, na marami kami pinagdadaan ng mga problema sa trabaho, sa business, sa aking pamilya, sa aming mga pamilya, sa aming mga relationship, Panginoon. Pero, Lord, alam ko po, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang nagbubuo. Ikaw, Lord, ang nag-aayos ng lahat, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at ang iyong kalakasan, ang iyong mercy, ang iyong grace, Panginoon, ang aming panghawakan, hindi ang aming sariling kalakasan, hindi ang aming sariling talino, hindi ang aming mga karir, kundi, Lord, sa iyong grace lamang po, Panginoon, nagbumula ang lahat, Panginoon, upang malakaran namin ng tama at magawa namin ang kalooban mo dito sa lupa, Panginoon. Maraming salamat, Lord. I-bless mo, Lord, ang mga tatay. I-bless mo, Lord, ang kanilang mga kamay sa pagpuprovide sa kanilang mga anak, Panginoon, sa kanilang mga pamilya, sa kanilang relationship, Panginoon. Ingatan mo, Lord, ang aming mga health. Palakasin mo pa, Panginoon, upang makapag-serve, Panginoon, makapag-serve pa kami, Lord, ng tama, Lord, hanggang ikay dumating, Lord. Maraming salamat, Lord. Ganun din, dadalangin ko, Lord, ang aming mga baybahay bilang mga helper. Magkaroon kami, Panginoon, ng unity. Diba? Magkaroon ng unity ang bawat isa, bawat pamilya, Panginoon. Magkaroon, Lord, ng pagpapakumbaba. Magkaroon, Lord, ng pagdepende sa isa't isa, Panginoon. Dahil ito, Lord, yung design mo po, Lord, sa isang family. Maging isa na lang po, Panginoon, ang mag-asawa. Maraming salamat po, Panginoon. I-bless mo rin, Lord, ang aming mga anak sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga pag-aaral, Lord. At ikaw po, Panginoon, ikaw, Lord, ang magbigay sa kanila ng katalinuhan. At mag-guide namin sila, Panginoon, sa kanilang journey dito sa lupa, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na kami, Lord, ang ini-imitate nila, Panginoon. Maging tama, Lord, ang aming heart sa iyong harapan, Panginoon. Maraming salamat, Lord. I-bless mo rin, Lord, ang aming pagbibigay. Ikaw, Lord, ang unang nagbigay. Lord, binigay mo ang iyong bugtong na anak para sa amin. Bilang grateful kami, Lord, sa iyong pagmamahal sa amin, Lord. Kaya namin bigay kahit ano pa man dito, Panginoon. Ang aming buhay, ang aming mga finances, Panginoon. Ang aming lahat, Lord, na tinatangkilik, Lord. Sa iyo ito, Lord, lahat, Panginoon. Steward lang po kami, Panginoon. Maraming salamat po. Ikaw po ang mag-bless ng bawat isa, bawat trabaho, bawat negosyo, Lord. Ikaw, Lord, ang may taas sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Ito po ang lahat ng aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen.